Para sa karamihan, ang pag-aalaga ng sasakyan ay nangangahulugan ng magastos na talyer, pagkukumpuni at pyesa. Ngayon, ibabahagi ko ang 10 do-it-yourself tips para sa sasakyan na magagawa ninyo sa bahay gamit ang simpleng kagamitan sa garahe o driveway. Hindi mo kailangan ng lifter, karanasan bilang mekaniko, o malaking budget. Makakatipid ka ng daan-daan hanggang libo-libong piso gamit ang mga life hack na ito sa sasakyan mo. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. Narito ang 10 life hack ko para sa sasakyan. Simulan na natin. Alam na ng karamihan ng trick gamit ang ulo ni Abraham Lincoln at guhit ng gulong. Pero ipapakita ko pa ang ibang mahahalagang bagay tungkol sa gulong na dapat ninyong malaman. Ngayon, hindi lahat ay may tread depth gauge tulad ng ginagamit ng mekaniko mo o ng tindahan ng gulong sa inyong lugar. Kung may piso ka at ipinasok mo ito ng baliktad at di mo makita ulo ni Abraham Lincoln, ayos pagguhit ng gulong mo. Pero may iba ka pang dapat malaman tungkol sa gulong mo. Halimbawa, sobrang delikado ang mga gulong ng Hyundai Accent kahit may snow, ulan o tuyo ang panahon. Kung huminto ka, kulang ang guhit ng gulong kaya pwedeng magdulot ng aksidente sa'yo at sa mga anak mo, kaya may ilang dapat tingnan. Makikita mo ang pangalawang goma sa gilid ng gulong kapag numipis na ang unang patong dahil dalawang patong ng goma ang mayroon ang mga gulong. Madalas itong makita sa labas ng gulong pero hindi lang doon, maaaring maging delikado. Kapag sobrang hangin sa gulong, madalas sa gitna ito nauupod at hindi sa labas. Kaya kahit may guhit pa sa gilid, pwedeng kalbo na ang gitna. Hindi ito nakakabugan ng tubig, di rin epektibo sa nyebe at delikado sa tuyong aspalto. Kita rin dito na pantay na ang guhit ng gulong sa wear bar. Ngayon, ipinakita ko kung paano gamitin ang ulo ni Abraham Lincoln at nabanggit kong hindi lahat may tread depth gauge. Pero ayos lang, ang wear bar naman ay kadalasang 81 cm ang taas. Ang mas mababa pa rito ay delikado sa kalsada. Kaya kung ang kapal ng tread ng gulong mo ay kapantay na ng wear bar, hindi naligtas gamitin ang gulong mo sa kalsada. Ngayon, halimbawa, sa Nissan Altima na ito, makikita natin sa loob ng tread depth kung saan ipinakita ko sa iyo ang sentimo ni Abraham Lincoln. Malayo pa ang pagitan ng tread ng gulong sa wear bar. Ligtas pang gamitin ang mga gulong na ito ngayon. Anong mangyayari kung may tread pa pero delikado na ang gulong tulad ng sa Corvette na ito? Kung ilalagay ko ang sentimo ng pabaliktad sa tread ng Corvette, makikita nating malalim pa ang tread. Kung susurin ko ang tread ng gulong, makikita ang mga bitak ng dry rot sa lahat ng gulong. Ito ay madalas kapag matagal nakaparada ang mga kotse sa semento. Kapag matagal silang nabababad sa moisture o hindi lang talaga nagagamit ng madalas, kadalasan ay natutuyo ang mga ito. Nagkakaroon ng mga bitak ng dry rot sa buong gulong. Ngayon, anumang bitak na higit sa 1 pulgada ay itinuturing na delikado at dapat mo ng pag-isipang palitan. Hindi lang ito nangyayari sa pagitan ng tread ng gulong, maaari rin itong mangyari sa gilid ng gulong pero dito wala namang bitak na higit sa 1 pulgada. Pero makikita natin na nagsisimula ng magbitak-bitak ang goma sa paligid ng gilid ng gulong. Ngayon, may isa pang paraan para malaman mo kung masyado ng luma ang gulong mo. Kung titingnan natin ang gilid ng gulong, makikita natin ang dot stamp dito. Tingnan mo ang unang numero sa tabi nito. Yun ang linggo kung kailan ito ginawa at pagkatapos ay tingnan natin ang huling 2 numero, yun naman ang taon kung kailan ito ginawa. Halimbawa, ito ay ginawa noong 3 linggo ng 2021 kaya't wala pa itong 10 taon kaya ligtas pa ito. Pagdating sa edad ng gulong, kadalasan ayaw nating makakita ng gulong na higit sa 10 taon na ginagamit pa sa kalsada. Ngayon, car tip number 2, madalas mo maririnig ang isang sasakyan na may kalampag habang dumadaan. Napakapangit ng tunog nito. Mukhang mahal ang gastos, pero hindi naman talaga. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari sa ilalim ng sasakyan mo. Nandito ang exhaust mo sa ilalim ng sasakyan at ang plate na ito ay tinack weld lang dito. Sobrang init ng exhaust at tinatawag itong heat shield. Tumutulong ang mga ito na protektahan at ikalat ng maayos ang init. Pero minsan, yung mga tack weld na yon o kahit itong bandang ito ay napuputol at nagiging dahilan para magkalampag ang heat shield sa exhaust mo. Mabilis at murang ayusin ang heat shield gamit ang hose clamp. Pwede mo itong ikabit dito. Iba-iba ang laki ng hose clamp. Ibalot at higpitan ito sa heat shield para ayos na. May heat shield din sa taas at baba ng exhaust. Huwag matakot, paandarin ang kotse, silipin sa ilalim at pakinggan ang kalampag. Kaya mong higpitan ito ng mag-isa at makatipid kaysa gumastos ng malaki. Mag-ingat lang dahil mainit ang exhaust, baka mapasok ka. Tip sa buhay ng car hack, itong plastic ng Honda Element ay sobrang kupas na. Hindi tulad ng plastic sa bagong-bagong Jeep Wrangler. Bagong-bago pa ito, pero sa Florida, tinatamaan ng araw kaya kumukupas na. Papakita ko sa iyo kung paano mapabalik sigla ng plastic ng mabilis. Kung may propane torch ka, mas mabilis pero delikado dahil pwedeng matunaw o masira ang plastic. Kaya mo itong gawin pero hindi ko ito nire-rekomenda.
Kung wala ka nun, ang heat gun ay nasa $30 lang sa tindahan dito sa amin. Kapag binuksan ko ito, lumapit ka pa, ganyan. Ibabalik nito sa dati ang plastic at ilalabas ang langis sa ibabaw nito. Mag-ingat ka kasi kapag masyadong matagal, pwedeng maging marupok ang plastic paglipas ng panahon. Kaya mag-ingat kung gaano katagal mo ginagamit ang heat gun sa plastic mo. Pero makikita mo na unti-unti nang bumabalik sa dati ang plastic na ito. Ginagawa ko ito at hindi gumagamit ng back to black na silicone dahil panandalian lang yon at madaling matanggal kapag umulan. Tingnan mo ngayon ang resulta. Matutunaw lang ang silicone, magiging malagkit, magiging madulas at mawawala rin agad. Sa paglipas ng panahon, hindi ito tatagal. Samantalang ang ginagawa natin ngayon ay talagang binubuhay muli ang plastic natin. Kung hindi mo alam dati, na yon alam mo na. Sa tip 4, titingnan natin ang ilalim ng hood ng Nissan Altima. Habang tumatagal, naluluma at nadudumihan ang mga pyesa. Madalas nakakalimutan ng tao, dinisin ang mass airflow sensor. Pagkatapos kong itaas ang hood, hahanapin ko ang airbox at susundan ito sa mga electrical connections. Hanapin mo rin ang mass airflow sensor mo. May screen ang mass airflow sensor na madalas barahan ng dumi at debris. Hindi ito dapat linisin gamit ang brake clean. Mayroong chemical na tinatawag na mass airflow cleaner. Kunin mo lang ang mass airflow cleaner at spray mo ito sa lahat ng bahagi. Malilinis nito ang mass airflow sensor mo, makakatipid ka pa at gaganda ang takbo ng kotse. Kung may code ang kotse mo para sa mass airflow sensor, madali lang itong palitan. Minsan, kailangan ito ng relearn, na kadalasan ay makikita mo lang sa YouTube. Kaya mong gawin ito mag-isa at makatipid ng libu-libong piso. May dalawang parte ng sasakyan na madalas di pinapansin at kaya mong palitan sa loob ng 15 minuto sabay pa. Makakatipid ka ng daan-daang piso kaysa pumunta sa dealer. Ito ang airbox ko. Kung alisin ko lang ang dalawang clip na ito at iaangat ang airbox ko dito, makikita mo ang air filter mo. Ito dito ay hindi naman sobrang marumi pero hindi rin malinis. Ginawa ko ito sa loob ng 20 segundo. Tanggal luma, kabit bago, ibalik airbox, ikabit clip, napalitan ng air filter sa wala pang 60 segundo. May part 2 pa nito na mas makakatipid ka. Sundan mo ako, mabaho ba kotse mo? May kakaibang tunog ba blower motor mo? Pakiramdam mo ba parang mahina ang hangin ng fan mo? Baka cabin filter ang problema, kadalasan nasa likod ng glove box. I-google mo ang lokasyon, pero madalas talaga nandyan yan. Kung ibababa mo ang glove box at hiilayin ang magkabilang gilid, may plastic clip doon. Hilahin papasok at ibaba ang glove box. Lilipat ako mula sa Altima kasi may proseso pa roon. Kailangan mo pang i-YouTube. Pero sa Wrangler at karamihan ng sasakyan, madali lang. Buksan lang ng kaunti ang glove box at i-push ang tab. Napansin mo ba kung gaano kadali ito kumpara sa Ultima? Ang daming mura sa kotse na yon. Pero dito, bubuksan lang ang pinto at nandyan na agad ang cabin air filter. Pwede mong palitan yan, hilahin mo lang palabas, tapos ilagay mo yung bago. Sisingilin ka ng dealer ng mga $100 at $50 para gawin yan. Kaya mo namang gawin yan mag-isa at mga $11 hanggang $15 lang ang pyesa. Kaya ayan, makakatipid ka ng pera. Palitan mo ang cabin air filter mo kada 6 na buwan hanggang 12 buwan. Tip number, hindi ko na alam kung pangilan na tayo. Nakailaw na yung check engine light ko. Hindi kita bibantahan ng kahit ano, tuturuan lang kita kung paano i-diagnose yan ng hindi na kailangan ng mekaniko para gawin din ang eksaktong bagay na yon. Hindi lahat ay may 5 pisong Bluetooth scan tool. Pero makakabili ka ng 30 pisong scan tool sa tindahan ng pyesa o online. Simula 1,996, lahat ng sasakyan ay may onboard diagnostics, 2 emissions monitoring system, kadalasang nasa ilalim ng dashboard o likod ng ashtray. Kung may ashtray ang sasakyan mo, kadalasan nasa center console. I-search sa Google ang lokasyon ng onboard diagnostics port mo. Sa Jeep Wrangler ko, dito lang ito. Ngayon, kapag kinabit ko ang scan tool sa ilalim ng sasakyan, nakuha ko agad sa unang try. Bihira mangyari yan. Lalabas ito, may option ako mag-scan at sasabihin kung may lumabas na code. Kadalasan, may 8 monitor sa sistema na kailangang umikot para matayak kung kumpleto na ang readiness monitor, lalo na para sa emissions inspection. Kung walang check engine light, tapos na ang drive cycle at pwede nang gamitin ang sasakyan. Kapag may monitor na di pa kumpleto, hindi pa lahat na test ng sistema. Ngayon, kung may check engine light ka o multi-indicator light na naka-on, sasabihin ito ng iyong scan tool. Ipapakita rin ito ang code, kahit simpleng tulad nito ay ibibigay sa iyo ang code.
Pumunta sa Google gamit ang code para bahagyang ma-diagnose ang sasakyan mo. Sasabihin nito sa iyo kung ano ang karaniwang problema sa iyong taon, make at model based sa code na yon, at maaari mong pagdesisyonan kung gusto mong ikaw na lang ang mag-ayos o magpalit o dali nito sa mekaniko kung mas malaki ang kailangang ayusin. Ngayon, kung tulad lang ito ng takip ng gas, ipapakita ko sa iyo kung paano ito ayusin sa ilang sandali. Kung maliit lang ang problema, maaari mo itong burahin sa pamamagitan ng pagpindot ng erase button. I-drive mo ulit ang sasakyan para sa isa pang drive cycle para sa lahat ng 8 monitor. Kung walang bumalik na code, pansamantala lang yon at ayos na. Karaniwan ito sa Jeep Wrangler. Minsan umiilaw ang check engine light dahil sa evaporative emission control leak na di mo matukoy kung saan galing. Kahit anong gawin, mahirap hanapin. Unang tinitingnan ko ang takip ng gas. Kaya ang mga takip ng gas na ito ay pwedeng may sira, pwedeng depektibo, at pwedeng masira dahil sa tagal ng gamit. Minsan, maliit na bagay lang tulad ng selyo sa paligid ng singsing o yung vent sa loob mismo ng takip. Kung napalitan na ang takip, baka yung selyo sa paligid ng fuel filler neck ang may problema. Suriin ang gas cap mo, magandang simula yan. Mabagal bang umakyat at bumaba ang bintana mo? Maaring hindi naman ito mahal na pagkukumpuni. Kung napalagyan ng tint ang bintana mo at may nagtanggal ng window tint, malamang hindi nila natanggal yung pandikit sa likod ng bintana. Nag-iwan ito ng malagkit sa loob ng salamin na dumidikit sa window sweeps, kaya bumabagal ang pagtaas-baba ng bintana. Mapapabilis nito ang pagkasira ng window regulator at motor, kaya magastos ang pag-aayos at pagpapalit nito sa hinaharap. Bago palitan ang pyesa, kayang tanggalin ng ammonia-based na panlinis ang malagkit na pandikit. Kung hindi pa rin gumana o wala ka nun, subukan ang WD-4 at labaha. Magulo ito kaya takpan ng lahat. Ang pag-spray ng WD-4 at pag-scrape ng labaha sa bintana ay tatanggal ng pandikit. Kung hindi malagkit ang loob ng bintana, subukan ito. Sa pagdaan ng panahon, pwedeng maging malagkit o maputpod ang goma sa bintana. Subukang gumamit ng silicone-based na pampadulas at spray dito. Makakatulong ito na maging mas madali ang pagtaas at pagbaba ng mga bintana. At makakatulong din ito para maiwasan ang maagang pagkasira ng iyong window regulator at window motor. At ang aking ikasampu at huling tip sa do-it-yourself life hack, isang napaka-importanteng bagay na dapat meron ka sa iyong sasakyan ay mga zip tie. Maghanda ka ng iba't ibang klase ng zip tie sa lahat ng laki at kulay. Bakit mo kailangan ng zip tie? Kung ikaw o kakilala mo ay naaksidente, baka kailangan itali pansamantala ang bumper o magkabitan ng bagay sa lugar. Hindi ako makapagbibigay ng halimbawa, pero siguradong libu-libong pagkakataon ang magkakaroon ka ng gamit para sa zip tie. Magbaon lagi ng zip tie ng iba't ibang laki sa kotse, ilagay sa glove box. Magagamit mo ito at matutuwa ka. Ako si Craig ng Flying Wheels. Ito ang 10 mabilis na life hack na do-it-yourself tips para sa kotse na makakatipid ka ng pera. Sana nakatulong ito at kung naging informative, pabor naman, bigyan mo ako ng thumbs up, like at mag-comment ka. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo, ano ang hindi mo nagustuhan sa video na ito at ang paborito mong tip. Salamat sa panonood, kita-kits ulit, paalam!